A Day in My Life here in China. Hello sa inyo! Sana naman ngang mini vlog ng gala yung isi-share ko sa inyo ngayon at nandito nga kami ngayon sa Jilin Water Township. Isa nga ito sa mga magagandang pasyalan dito sa Chujing. Nasa around 7 kilometers ngayong layo nito sa pinaka-proper ng town at 15 to 20 minutes din yung biyahe by car papunta dito. Pagpasok mo nga sa entrance, ito yung bubungad sa'yo. Etong mga sightseeing cars na pwede mong rentahan para rin kayo masakyan for sightseeing kasi malawak talaga yung lugar na to. Pero hindi kami nag-rent kasi medyo may kamahalan yung mga ganong car. 100 RMB po siya per hour. At may entrance din pala pagpasok dito. September to April, 9.9 RMB. May to August naman ay 19.8 RMB. Hindi ko lang alam kung ano ba yung maganda dito from May to August dahil nga mas mahal yung entrance fee. Pero may exception kasi pag 60 years old above ka na, present mo lang yung ID, wala ka nang babayaran at yung mga batang 1.2 below yung height. At isa nga din sa mga free entrance dito ay yung mga resident dito. Dito yung household registration nila, dito naka-register sa Yanjiang Street. Present mo lang yung ID mo tapos meron pang facial recognition, makakapasok ka na anytime you want. Isa nga yun sa mga perks pag resident ka dito. O diba, nakakatawa lang. Dahil hindi nga kami nag-rent ng sightseeing car na di battery, dito na lang kami sa manual. Mas makakamura nga kami dito kasi 50 RMB lang siya per hour. At dalawang car nga din yung nirentahan namin kasi hindi kami kasya sa iisang car. Nakakatuwa nga din magpajak-pajak dito dahil na-exercise yung mga paa namin. Nakakatuwa nga din dito dahil dalawang car kami, eto nagkakarirahan kami. Eto na nga finally natatanaw na namin yung aming sinadya dito. Etong canola fields. Or kung tawagin ay rape plant. Sa pagkakaalam ko nga, ito yung ginagawang canola oil. At eto na nga, maraming tao na nagpapapicture dito sa fields. Instagrammable talaga yung lugar. Nakatuwa nga kasi ang ganda ng sikat ng araw. Nakakaganda ng paligid, lalong-lalo na sa mga photos and videos. Pero kung akala nyo, ito lang yung lugar na merong canola fields, nagkakamali po kayo. Dahil dito sa China, marami pong nagtatanim ng rape plant dahil nga ginagawa po itong oil. Actually, si mama meron ding tanim nito pero hindi lang ganito karami. At eto nga, ang isa sa mga magandang atraksyon dito tuwing spring maliban sa cherry blossoms. Hindi nga lang siya basta-basta flower kasi napapakinabangan talaga. Harami nga din kami ng photos and videos bago umalis. Hindi nga din kami doon nagdagal kasi gusto pa naming libutin yung buong lugar. Hindi lang nga puro canola fields yung makikita mo dito dahil meron din po dito mga palaisdaan. May mga isda po dyan na pwede ka ring mamingwit. Pwede ka nga din dito mag-rent ng beach motorcycle or speedboat kung tawagin sa atin. Kaso nga lang medyo may kamahalan. Sinasa 88 RMB po siya per person. Nung first time nga pala ako dito, napatanong talaga ako sa asawa ko kung dagat ba ito. Dahil yung kulay nga niya is mukhang dagat pero hindi po pala. Sabi nga ni Ash, man-made daw ito. Pero parang hindi ano. Meron nga din dito ang palaruan ng mga bata. Mukhang nasa dagat ka din dahil dito sa mga buhangin. At ang puti nga ng buhangin para kang nasa Boracay. Sa lawak ng lugar na to, kahit meron pa kayong sasakyan, hindi mo pa rin siya makakayang libutin ng isang oras lang. Kaya pag pumunta kayo dito, if ever man, mas okay na maglakad na lang kayo para makakatagal talaga kayo sa mga spot. Makakapag-picture ng todo-todo na hindi chinecheck yung oras kasi nga per hour yung bayad ng sasakyan. Eto nga, lagpas na sa isang oras yung paggamit namin itong sasakyan kaya nagmamadali na kaming bumalik. Sa totoo lang, parang ayaw ko pang umalis kasi marami pa yung mga spot na pwedeng pagpicturan at videohan. Pero wala akong choice kasi marami yung kasama ko na nagmamadali na ang umalis. Ayun nga, umabot din ng 100 RMB yung binayaran namin sa car. Sulit na din kasi nag-enjoy naman kami. At hindi lang pala rape plant yung nakatanim dito, kundi meron ding mga bawang. Diba nakakatuwa lang kasi namamaximize nila yung paggamit ng lugar kasi eto nga maraming tanim. Aside from bawang, meron ding mga sibuyas. Kaya kung never pa talaga sumagi sa isip nyo, wala sa bucket list nyo yung pagpunta dito sa China, ay nako, isama nyo na po. Hindi kayo magsisisi. Pero to tell you po, Chujing Yunnan is not a tourist destination. At bihirang-bihira po makakita ka dito ng foreigner. Actually, sa 1.5 year ko dito, 2 foreigner pa lang yung nakikita ko. Pero kung magawi man kayo dito, yun yung isa sa mga lugar na pwede nyong puntahan. And aside from the place, syempre yung pagkain. Katulad na lang nitong mga authentic hotpot, sigurado akong magugustuhan nyo, lalong-lalo na kung mahilig kayo sa mga anghang. The best talaga yung hotpot at isa nga to sa mga paborito kong pagkain. At ayun nga, pagkagaling namin sa park, nag-dinner kami bago umuwi. So, ayun lang po. Thank you for watching and follow for more mini vlogs here in China. Bye-bye po!